Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, nag-react po ang Malacanang, maging ang pamilya Aquino, dito po sa sinabi ni Sara Duterte. Kinumpara kasi hinalintulad ni VP Sara Duterte, etong kanyang ama na si former President Rodrigo Roa Duterte, dito kay late Senator Benigno Ninoy Aquino Jr. At sabi po ng Malacanang, ang comparison po ay inappropriate. Ayan mga kababayan. Sabi ni Sara Duterte sinabi ko din sa kanya yon pa. Kung kagustuhan mo, yung kagustuhan mo na umuwi, yan din yung katapusan ng buhay mo. Magiging Ninoy Aquino Jr. ka. So hindi ko alam kung paano naisip to ni Sara Duterte. Na kasi di ba nasa Netherlands. At kung sakali daw uuwi etong si former president ay malamang daw ay ito na yung katapusan ng buhay niya. So naiisip ni Sara Duterte na nagugurgurin etong si FPRRD. Kasi ganun yung nangyari kay Ninoy Aquino, di ba? Pag lapag niya galing sa aeroplano diyan sa tarmac ay yun, pak. Ayun po yung nangyari. Kaya sabi ni Sara Duterte, ganun din ang mangyayari sa'yo. Papakpakan ka kung sakaling ikaw'y bumalik dito sa Pilipinas. Ewan ko kung saan yan nanggaling. Hindi ko alam kung saan nanggaling yan Alam nyo mga kababayan, ito mga ganitong mga statement. Ano to parang nakakadagdag lang ng galit dun sa mga nakikinig sa kanya. Ewan ko lang kung may basihan mga kababayan ang sinabi ito ni Sara Duterte. Diba? Ano yun? Naisip mo lang? Nasabi mo lang? Baka pag uwi mo rito, magaya ka kay Ninoy. Actually, hindi baka Sabi parang sure ball siya nung sinabi niya. Kasi sabi niya, hindi naman sinabing baka Sabi niya, ayan din yung katapusan ng buhay mo, magiging Ninoy Aquino Jr. ka. So parang ano yung pinagbibintangan mo? Etong gobyerno na mangyayari uling kagaya nangyari kay Ninoy. Pagbalik ng tatay mo, gugurgurin. At bubulagta na lang dyan sa tarmac. Ayan po ay sa tingin ko walang basihan mga kababayan. Ewan ko lang kung meron silang intel na gano'n na mangyayari. Pero, ewan ko. Kung naiisip na ni Sara Duterte kaya niya sinasabi yon. At itong statement ni Sara Duterte ay hindi sinang-ayunan ng Malacanang. At naglabas po ng statement mismo ang Aquino family. So dito muna tayo kay Claire Castro. Pakinggan natin si Claire Castro kung ano yung sinabi niya tungkol dito. Sa pagtitipon din po sa The Netherlands, nabanggit po ni VP Sara sa kanyang speech, as I quote, sabi ko, yung kagustuhan mo na umuwi, yan din yung katapusan ng buhay mo, magiging Ninoy Aquino Jr. ka. Any reaction po from the palace? Inahahalintulad ba ni VP Sara ang kanyang ama kaya sa yumaong Ninoy Aquino? Parang hindi po natin nadinig noon na inahilintulad ni dating Pangulong Duterte ang sarili niya kay Ninoy, kung hindi kay Hitler. Ganun po siyang sinabi. Mismo daw si Duterte, hinalintulad niya yung sarili niya, hindi kay kay Aquino, kay Benigno Aquino, kundi kay Hitler. Yun ang sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit niya nasabi yun? Mismo, sinabi pa niya dito, and I quote, Hitler massacred 3 million, actually it's supposed to be 6 million Jews. Now there is 3 million, what is it? 3 million drug addicts in the Philippines. There are. I'd be happy to slaughter them. At least if Germany had Hitler, the Philippines would have me. So napakalayo pong ipakumpara ang sarili o ikumpara ang dating Pangulong Duterte kay Ninoy Aquino na hindi nagkaroon ng anumang record ng mass murder or crimes against humanity. Mas ninais po ni dating Pangulong Duterte na ikumpara ang sarili niya kay Hitler. Okay. So yan mga kababayan, ang layo daw ng comparison kay Aquino kasi si Aquino hindi naman nagkaroon ng mass murder. Hindi siya na-involve sa ganun. Pwede, mas malapit na ang comparison kung kay Hitler. Kasi si Hitler daw, ganun.
Alam niyo naman ang kwento ni Hitler, di ba? Ang dami niyang pinagurgor na mga Hudyo. Oh, ito naman si Duterte, marami rin siyang pinagurgor na mga biktima nga ng EJK. Yung kanilang war on drugs kuno. So, ayan po yung reaksyon ng Malacanang, napakalayo. At ito, mismo ang pamilya Aquino po ay nag-react dito sa ginawang comparison ni Sara Duterte. Ayan mga kababayan, reaksyon ng pamilyang Aquino sa pahayag ni VP Sara Duterte. Kung pag-aaralan natin ang kasaysayan, makikita natin na ibang-iba ang ginawa kay Ninoy sa pinagdaanan ngayon ni dating Pangulong Duterte. So, naglabas sila ng statement. So, ibig sabihin, hindi sila sang-ayon sa sinasabi ni Sara Duterte. Kasi ang layo talaga eh. Isa-isahin natin, mga kababayan. Unang-una, si dating Pangulong Duterte ay nandoon po sa Netherlands dahil po meron po siyang kaso. Siya po ay akusado ng crime against humanity. So meron po siyang hinaharap na kaso dyan po sa ICC. Si Ninoy Aquino nasa ibang bansa pero wala siyang kaso sa ibang bansa. Diba? Kaya lang siya nandun sa ibang bansa. Alam ko, di ba, nagpagamot. At wala po siyang kinaharap na anumang akusasyon galing sa anumang international court. Hindi kagaya ni Duterte na siya po ay akusado ng crime against humanity. Ayun po yung isang pagkakaiba na napakalayo. Pangalawa, si Ninoy Aquino ay wala pong kaso ng mass murder. Si Duterte meron. Kaya nga, sabi nga, di ba, mas magandang ikumpara itong si Duterte kay Hitler kaysa kay Ninoy Aquino. So, yun po yung yung pagkakaiba. So, talagang inappropriate po yung pagkakakumpara ni Sara Duterte dyan kay Tatay Digong niya at dito kay Ninoy Aquino. So, tingnan natin yung mga reaksyon ng iba nating mga kababayan kung ano masasabi nila. Palong-palo talaga mga banat ni Secretary Claire. Kuhang-kuhang inis ng mga ka-DDS. So, magagalit na naman talaga ang mga DDS dito. Pero may kinumpara ni Sara Duterte si Digong Duterte kay Ninoy Aquino, kasi si Ninoy Aquino halos kilala na yan bilang bayani. Pero sabi ni Claire Castro, hindi bagay. Pwede natin ikumpara kay Hitler. na may kaso ng mass murder. O sabi dito ng ilan nating kababayan, imbento si Fiona. Imbento. Ano pa? Magkaiba. Ano ba ipinaglalaban ninyo? Ayan. Si Ninoy pinatay, tatay mo pumatay. O magkaiba yun. Pilinggerang palaka. Ayan basag na naman daw si Sara Duterte. Hindi totoo naman Savage daw, tumpak. Kasi ang layo talaga mga kababayan napakalayo po ng comparison. So yun mga kababayan yung pinag-uusapan na naman sa social media at durog na naman po etong si Sara Duterte at ewan ko, lakas ng loob. Pero may kukumpara mo yung isang pumatay sa pinatay. Wala namang pinatay si Ninoy Aquino. Wala naman siyang ginurgot. Ay yung tatay niya ilan? 30,000. Grabe. Kaya mas maganda talaga ikumpara siya kay Hitler kaysa kay Ninoy Aquino. Kaya mismo etong pamilya Aquino ay hindi sang-ayon. Saan ba talaga nanggagaling sinasabi nito ni Sara Duterte? Wala na ata, nabubuang na ata ito mga to at kung ano-ano na lang ang pinagsasabi. Ibang-iba Kung pag-aralan ninyo ang kasaysayan, makikita natin ibang-ibang ginawa ni Ninoy sa pinagdadaanan ngayon ni dating Pangulong Duterte. Ang layo talaga Di ba? Ang layo. So ilang mga kababayan, na pag-usapan lang naman natin itong pahayag ni Sara Duterte na hindi ko alam kung ano na nangyayari. Ano ang naiisip, kaya sinupalpal siya ng Malacanang at ng pamilya Aquino. Ayan mga kababayan.
Alright, so tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.